Hello guys! For today's video, tayo po ay mag-update sa ating mga super kukulit na mga puppy. So, bale, ang ating mga puppies ay 2 months old na sila. Mapapakita natin later sa video kung gaano na sila kakukulit. Sobrang kulit na nila. Dami na nilang ginagawang kakulitan. Grabe na yung rambulan nila. Grabe na yung katakawan nila. Grabe na yung sobrang kulit as in. So, bale 6, di ba sila? 6 puppies. So, isipin nyo na lang. Isa pa lang nga, magulo na. Isa o dalawa, magulo na. Ano pa kaya yung 6 na puppies? So, yan. Isang paalala sa mga gustong or magde-decide na magkaroon ng pet like dogs. Medyo talagang pag-isipan ng maigi. Kailangan as much as possible merong kahit pa paanong kaalaman para naman hindi magugulat sa mga pagdadaanang challenges. So, ayan, nandun sila sa labas. Ang gulo nila, kung naririnig nyo sa background. Sobrang nagrarambulan na naman po sila as of the moment. So, kung naririnig nyo, talaga namang nakakatawa. So, talagang nagrambulan sila dito sa harapan, sa malapit sa pagbablog ko. Nagpapapansin na naman yata sila na malapit na yung oras ng kanilang pagkain. So, malapit ko na silang babara ng dog food. So, yun na nga. Balik tayo sa ating pinag-uusapan kasi nakaka-distract yung ating mga puppies talagang kung rambulan talaga. So, yun na. Kung talagang magde-decide ka na magkaroon ng puppy or anumang pet, make sure lang na talagang yung isip mo ay talagang nandun sa responsible mode. Kumbaga, kasi pag nagkaroon ka ng puppies, hindi siya basta-basta na, ay, ang cute-cute, ganon. So, hindi lang natatapos sa kakyutan ang pagkakaroon ng pets. Kailangan mo rin ito ng matinding responsibilities na kailangan dapat naka-mindset ka na ang responsibility ng isang fur parent or fur mom, fur dad, hindi rin ganun ka dali. So, kung ikaw nag-decide na magkaroon ng pet para lang dahil nakyutan ka, so, ilagay mo sa yung isip na hindi lang siya basta cute. Meron siyang kaakibat na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay from the time na kinuha mo sila hanggang sa sila ay sabihin mo na, siyempre, di ba, ang buhay naman ng mga pets, hindi naman kasing haba ng buhay ng mga humans, di ba? So, from the time na kinuha mo sila, hanggang sa sila ay, alam mo na, nag-run free na, dapat handa ka sa responsibilidad na yon. So, hindi yung pagkaayaw mo na, tinatamad ka ng magpunas ng wiwi, magdakot ng pupu, pamimigay mo na. So, hindi ganun ang pagkakaroon ng pet. Kasi kung ganun lang din ang gagawin mo, much better kung wag ka na lang kumuha ng pet. Saka syempre, ang pet, kailangan i-treat mo siya as a family. Kasi kung talagang kukuha ka para lang merong taga-ubos ng mga tira mo, taga-bantay dyan sa bahay nyo, sa labas, na naiinitan, nalamigan, ni hindi mo man lang binibigyan ng mga tamang pagkain,
or water man lang, hindi ka capable na maging isang pet owner. So, yun ay akin lang naman paalala kung sakaling magde-decide ka na kumuha ng pet, like dogs or puppies. So, kasi kami, ah, bale 3 to 4 years na kaming meron ng mga pets. So, medyo kahit pa paano may alam na rin kami sa mga pag-aalaga ng pets. So, ngayon nadagdagan ng 6 ang aming pack, ang aming dog pack. Medyo sabihin na natin malaki-laki rin ang responsibilidad na kailangan naming ibigay para sa kanila. Kailangan namin na maging mas magtulungan sa mga responsibilities na ma-experience namin habang kami ay magkakasamang lahat. So, bale, meron kaming 4 adult dogs at nadagdagan ng 6 puppies. So, I am just happy na talagang nandito sila sa aming piling at we will do our very best na sila ay kahit papaano mabigay namin ang mga pangangailangan nila as our pet, di ba? Para syempre, masasabi natin sila ay happy, di ba? Kasi nasa ating mga fur parent ang kanilang magiging buhay, kumbaga. Kung sila ba ay magiging maayos sa kanilang kinalalagyan or pwede maging miserable ang kanilang sitwasyon. So, nasa kamay nating mga fur parent kung ano yung ibibigay natin sa kanilang pagmamahal na talaga namang dapat ay family ang treatment natin sa kanila. So, ngayon kasi, di ba, yung mga dogs talagang minamahal na. Pero kasi nung unang panahon, parang ang mga dog na ganyan, parang hindi pa ganun kamahal. Na tipong pag may ginawang pagkakamali, nakakagat, papatayin agad, ganun. So, ngayon, ang dami ng kaalaman about sa dogs. Kung ano yung dapat gawin, pag ganito, pag ganyan. So, kaya mas aware na tayo kung paano natin sila pakikitunguhan, aalagaan, ita-take care of, diba? So, ang vlog na ito ay para sa mga dog lover, pet lover, na katulad namin na sana makapagbigay sa inyo ng kahit konting kasiyahan or kaalaman bilang isang fur parent din na katulad namin. So, advice lang pala sa mga fur parent, wag po nating aalisin ang ating napaka-sustansyang gulay, which is malunggay or moringas in every meal ng ating mga fur babies kasi napakalaking bagay ng moringa or malunggay sa kanilang diet kasi ito ay magbo-boost ng kanilang immune system. Talaga na mga napakaganda sa mga fur babies natin. So, yun ang aming talagang hindi nawawala sa kanilang diet. Kasi nga naman, ang ano dito, ang malunggay talagang abundant talaga sa aming paligid. So, kaya naman nagpapakulo ako ng malunggay para sa pangsabaw ng kanilang mga dog food. So, pero dahil ngayon na marami na sila, gagawa namin ng paraan kung paano namin mas matitipid yung mapagkakasya yung budget para sa food nila ng ating mga fur babies. So, bilang fur mom, isa yan sa number 1 na dapat nating iniisip kung well-balanced pa rin ba yung pinapakain natin sa kanila, kung talaga bang nutrient dense pa rin
Kasi kung ang pinapakain mo ay wala naman ding sustansya, eh, magkokos lang din yun ng pagkakasakit nila. Kaya kailangan kahit sa murang paraan, tulad nga ng paglalagay ng malunggay o ng kung ano-ano pang mga gulay na pwede sa dogs, tulad ng carrot, pumpkin, ah, sweet potato, mga ganyan. So, itong mga pets ko, awa ng Diyos, wala naman silang tinatanggihan kasi may mga picky eater na dog, 'di ba? Sila kahit ano ibigay mo na mga gulay katulad halimbawa ng mga repolyo, talagang kinakain nila. Parang ano sila, parang silang siguro sa past life nila sila ay mga ano, kambing, ganun. Kasi kahit anong gulay, parang gusto nilang kainin eh, hindi sila mapili. So, yun, pinagko-combine namin ng dog food at iba-ibang klaseng gulay. Tapos, minsan nilalagyan namin ng mga meat, katulad ng chicken breast. Kung meron kaming extra ng mga iba pang meat, o kaya yung mga chicken liver, yan nilalagay namin. So, importante na kahit na murang halaga, masustansya pa rin ang ating ipapakain sa kanila. So, ang pinaka-vitamins nila is yung malunggay. Siyempre, alam naman natin yung malunggay, di ba? Napakasustansya talaga niyan. So, napakahalaga niyan sa diet ng mga fur babies natin. Kahit sa atin, sobrang napakalaking tulong ng malunggay or moringa. So, yun lang. At ipapakita ko na sa inyo ang mga, ay ano pa, may mga hindi ko pala nabanggit, yung mga kaya na nilang gawin in 2 months old na sila. Bale, kaya na nilang lumabas ng pinto. So, dun sa aming screen door. Kaya na nilang magrambulan. Kaya na nilang magkagatan. So, ano sila, nagdidilaan na rin, ganyan. Tapos, meron isang puppy kami na talagang matangkad siya. Siya yung pinakamatangkad sa lahat. Medyo kung saan na siya napupunta, nakakaakyat na siya ng matataas na tungtungan. Halimbawa, nung kulungan nila na medyo mataas, naaakyat nila yon. So, medyo ano na sila, hyper na sila. So, makikita niyo yan sa mga uploads ko, sa mga shorts natin. Yung um, mga pasilip sa mga kakulitan nila. Kaya kung talagang kayo po ay interesado sa mga videos na katulad ng ganito, abang-abang lang po sa ating mga vlog about them. Yun na nga yung mga makikita nyo doon yung mga sobrang nakakatawang videos sa aking mga shorts. So, yun, kasi nga dahil tayo ay dog lover or pet lover, kaya naman na yung mga ganong moments na alam natin na makapagpapasaya sa mga dog lover din na katulad natin, talaga na mga pinag iigihan natin na ma-capture para maipakita sa mga viewers na talaga namang makakapagpasaya sa kanila, makaka-good vibes, kumbaga. So, ano pa ba yung mga nagagawa nila? Yan, sobrang ingay nila. Sa sobrang ingay nila, minsan parang um, na nakakapanibago rin. Siyempre, dati, ang mga kasama lang namin yung mga adult dog. Although nagrarambulan din yung mga adult dog, pero iba ang ingay pala ng mga puppies. So, bale, lilipas din naman yan yung kanilang mga kaingayan. Siyempre nga, active pa sila. So, kailangan nilang ilabas yung mga energy nila. So, tapos yung sa pagkain naman, 3 times a day, 3 times a day sila kumakain. Bale, yung 2 cups, sa kanilang 6, pinaghahati-hati ko. So, 2 cups, 3 times a day. Divided into 6 puppies. So, medyo malakas na rin silang kumain. Siyempre, growing nga, developing ang kanilang mga body parts or kung ano man ang nade-develop pa sa kanila. Kaya kailangan
hangga't puppy pa sila, hindi rin mawawala ang mga puppy food. Kasi ang mga puppy food talagang complete yan, balanced diet for the dogs, for the puppies, di ba? Para kung ano may mga dapat ma-develop sa kanilang physical appearance or mga kung ano pang dapat ma-develop talaga na mga maging magandang development. Para yon kailangan yun hanggang 1 year sila, di dapat mawawala para maganda yung kanilang uh, appearance, physical appearance, yun, healthy, kumbaga. Kasi ang puppy food is protein rich na kailangan nila sa kanilang growing years. So, yun, dapat wala rin, hindi rin siya mawawala. Pero meron kami mga meal plan para sa kanila, para sa mas murang, mas budget friendly na mga ano. Pagka i-share ko na lang din kung sakali para makatulong din sa iba na talaga nagtitipid. So, yun. Yun lang ating vlog. Please like, share, and subscribe para naman po kayo ay ma-update sa ating mga videos. At sana kahit paano nakatulong ang aming mga videos sa inyo. Kung meron din kayo meron kayong same situation na kinakaharap, katulad ng amin. So, I hope na mag-enjoy kayo sa aming video na ipapakita sa kanilang mga sobrang kulit na moments. Makikita nyo kung gaano sila kukulit. So, halika na. Let's start na sa ating video. So, ayan na nga po ang ating mga puppies. So, 2 months. And 2 days na po sila, to be exact, this day. So, ang upload nito is Wednesday. Today is Monday. Okay. So, yan. Nakita nyo kung gaano sila kapulit. Yan. Nagtipon-tipon sila dyan sa pinakailalim ng aming pantry-pantryhan. Yan. Kinlear ko talaga ilalim niyan para meron silang takbuhan dyan. Kasi lahat ng mga bagay na nandyan hinihila rin nila Tinatanggal nila. So, kinlear ko na lang para isa yun sa kanilang laruan. So, yan. Pag napagod, inom sila ng tubig. So, yan. Sobrang energetic sila. Sobrang hyper nila. Yan yata ang epekto ng malunggay. Malunggay or moringa. Sobrang parang antitibay nila, ang kukulit. Yan, tignan mo, talagang to the highest level ang kahulan nila. At talagang takbo sila ng takbo. Talagang may pagka-the flash din ang bilis nila. Yan, tignan mo. Ang bibilis, basta, ayan, yan na, nagkagatan na. So, maging aware lang tayo pagka medyo rough na yung play. Kailangan nating mag-intervene. Kailangan natin silang pakialaman. Kung kaya nating ilayo sila sa isa't isa para ma-realize nila na hindi ka natutuwa sa ganong ginagawa nila. Kasi minsan pagka rough na ang play, napupunta yan sa totoong away na nag-lead sa mga dog fights or puppy fight. Yan. Dahil puppy pa sila, nilelet namin sila na magkaroon ng accident kahit papaano dyan sa aming ang salas yan O tinatawag din namin all-purpose room. Kasi salas, kitchen na rin namin yan. So, lagi lang tayo may nakareding ganyan, pamunas. Kasi pag may instant wiwi, meron din tayo instant pamunas. Para syempre, hindi tayo madulas. Kasi medyo madulas ang sahig namin kapag may basa. So, dahil anim sila, medyo talagang matinding punasan ang nagaganap. Kaya naman malaki ang tulong yung map na yung lang, pinapump lang. Yung mga tawag sa map na yon. Basta yung map na pinupush mo tapos hindi mo na kailangan pigain. Yun.
So, maganda, malaking bagay yon kung meron kayong mga puppies na ganito para hindi nyo kinakamay yung ihi. Pero ako naman, di naman ako madiriin sa mga ganyan, kaya okay lang. Pagka naman gine-general cleaning ko yan, ginagamitan ko ng mop. Pero pagka may mga paisa-isang ihi lang, yan, basahan. Tapos kukusutin ko na lang later ng soapy water. Oh, yon, may accident na doon. May pupo na pala doon habang tayo nagbablog. Kasi, papi nga eh, di ba? So, given na yan na talagang instant, may mga ganyang accident. Dadakutin na lang natin yan later. Pick upin natin. So, wala naman ibang gagawa niya kundi tayo, mga fur parent. Kasi we decided to have them, di ba? So, yan. Kakakain lang kasi nila niyan. Kaya medyo, sila, hyper. Nagpapaantok. Yan, inantok na tong isa. Yan, si Dambo yan. Siya yung pinakamatangkad. Siya yung long-legged sa kanilang lahat. Di ba? Anim sila. Siya yung pinakamatangkad. So, ito si Kikoy. Si Kikoy naman parang maskulado. Parang may pagka-pitbull, bully ang dating niya. So, ayan naman si Kikay. Yan, may dot sa ulo. Siya si Kikay. Siya yung pinakapayat sa lahat. Nung pinanganak siya, siya yung butas na yung placenta at yun, hiwalay na siya sa placenta niya. Tapos ito, si Dambo yan. Dambo, kanina pinakita ko na yan. So, ang kamukha niya yung mama niya. Pero mabalahibo siya eh. Yung mabalahibo galing naman yan kay Papa Dog. So, ito si Spot. Kasi meron siyang spot sa likod. Behave din siya. Super behave. Tapos ito naman si Aizo. Yan yung paborito ni Ate Nika. So, tame din siya. Super tame. At medyo matindi siya mag-play bite. At kung sa tame siya. Yan. Di ba? So, ito naman si Pebbles. Ito yung pinaka-hyper. Super hyper. Yan yung talagang carbon copy ni Papa Dog. Yung ulo niya, all black yan. So, yung mata niya halos hindi na makita kasi nga black din yung mata. So, yan yung pinaka-hyper. Ito naman si Kikoy uli yan. Tapos yon, sino yung tumatakbo na yun? So, ito si Dambo uli yan. So, yan, nagpapahinga na sila, nagpapaantok na sila. So, matatapos na rin yung ating vlog. So, pinapakita lang natin yung mga activities nila. Kaya na nilang lumabas ng screen door. Ayan, wala na siyang ginawa kundi ngat-ngatin lahat ng bagay. Hinangat-ngat nila yung mga kulungan. Hinangat-ngat nila yung wire. Hopefully, wala pa naman na kuryente. Siguro pag na kuryente, titigilan na nila. So, ito si Spot. Sobrang behave. Kahit bitbitin mo siya, hindi siya papalag. Ito, pag binitbit mo, parang kiti-kiti. Si Dambo. Yan, si Aiso, behave din yan pag binitbit mo. So, ito kasi, si Dambo sa kasi, yan, si Kikoy, medyo, yan match. Parehas silang makukulit. Ito, si Spot, saka si Kikay, ang mga girls na sobrang tame din. Yun, no? Ang cute, to. Diba? Makita mo lang mga pagmumukha ng mga puppies na yan, siguradong tanggal ang pagod mo. Yung pagod mo sa kanila talagang mawawala agad. Dahil nakita mo yung kakulitan nila, napasaya ka nila. Talaga naman dopamine high ang mangyayari sa iyo. Diba? So, advice ko, ang mga fur parent, talagang lagi rin magmalunggay tea. Just like me, talagang napakalaking tulong po yan. So, yun lamang po. At sana nag-enjoy kayo sa aming munting video about sa aming mga makukulit na puppies. Thanks for watching. See you on the next vlog.